Mayroong mutual na namamagitang interes sa ngayon sa pagitan ng kampo ni Jason Kidd at ng Knicks. Binabantayan sa ngayon ng mga eksperto na ito'y marahil patungkol kay Jalen Brunson na former player ng Dallas Mavericks. Malakas naman ang Knicks, kinakailangan nila ng isang coach na siyang magtitiwala sa kanilang bangko at yan mismo yung magagawa ni Coach Jason Kidd. Siyempre maliban dyan, malakas din ang kanilang mga manlalaro katulad din na Karl Anthony Towns, Brunson, Bridges, Josh Hart. Marami kasi ang nagre-reklamo patungkol kay Coach Tom Thibodeau na hindi binibigyan ng exposure at playing time ang bangko. Marahil ito'y nakadepende lamang sa kanyang mga starter. Gayunpaman mga idol, ayon sa impormasyon ay siguradong tatanggihan naman daw ng Dallas Mavericks ang Knicks sa kanilang kagustuhang ma-interview si Coach Jason Kidd. Siyempre para sa Dallas Mavericks ay okay na itong si Coach Jason Kidd. Wala siyang problema, bagay naman siya sa kanilang kupunan, kaya definitely walang rason para siya ipakawalan. Sa ngayon, nananatiling magandang candidate at malakas pa rin para sa Knicks ay si Coach Michael Malone. Samantala, handa na ang Los Angeles Lakers na bigyan ng $120 million contract itong si Naz Reid sa loob ng 3 taon. Plan B sana ng Lakers si Miles Turner ng Indiana Pacers na sa ngayon ay nasa finals pa. Pero marin namang sinabi ng Indiana Pacers na kanilang gagamitin ang kanilang luxury tax para mapanatili ang lineup na ito. Wise move dito ang Indiana Pacers. Hindi nila bubawagin ang kanilang lineup na siyang nakapunta ngayon sa finals. Kabilang kasi sa mga core players si Miles Turner. Kaya sa ngayon, hindi naman ito masama itong si Naz Reid sapagkat nais niya ng exposure at kontratang mala starting center. Walang masama dyan, lahat ng yan ay maibibigay po ng Los Angeles Lakers at kaya aabangan na lang natin to mga idol kung mananatili itong si Naz Reid sa Minnesota. Anong pipiliin niya? Mababangko siya doon o sa Lakers na siya ang main man, siya ang main center doon? Balitang Golden State Warriors naman tayo, mayroon pa ring mutual na interest itong si Gary Payton at ang Golden State Warriors para sa panibagong kontrata. Pero may catch dito mga idol, discounted ang kontratang ito. Ibig sabihin niyan ay maliit lamang yung kanyang magiging panibagong kontrata. At yung matitipid ng Golden State Warriors ay kanilang gagamitin syempre sa kanilang mapupusuan sa free agency o pwede ring makatulong sa kanilang i-resign na manlalaro. Walang problema dito si Gary Payton mga idol, hindi naman siya naghahanap ng malaking kontrata. Ang sa kanya lang ay manatili siya sa Golden State Warriors at ito ay natutulungan niya. Malaking bagay naman ang naibigay na tsansa ng Warriors sa kanya dati dahil sa kanyang stint sa kanila way back 2022 ay lumaki ang kanyang value. Para sa mga balitang basketball, tumutok lang palagi, huwag magpahuli sa mga NBA updates. Ito po yung ating pangalawang official channel at page ng The Fast Break PH. Mag-subscribe at i-follow ang ating pahina. Maraming salamat po.